Bibian, pwede kang manalangin. Opo, tita. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming pong salamat muli sa gabing ito na kami po ay makapag-aral muli ng inyong mga salita. Salamat po sa buhay at kalakasan na lagi po naming taglay na nagmumula sa inyo. Salamat po sa buong maghapong nakalipas na lagi po ang inyong pagsama, ang inyong pag-iingat, ang inyong protection. At salamat po sa patuloy na pag-ibig nyo sa bawat isa sa amin. At maging man po sa gabing ito sa aming pong pag-aaral, dalayan po namin na samahan niyo po kami, ang inyo pong banal na espiritu ang patuloy na manguna sa amin at patuloy na magbibigay ng kaalaman, kaunawaan sa aming pong mga pag-aaralan sa gabing ito. At maging man po kay Tita Liway na patuloy niyo pong ginagamit, patuloy niyo pong bigyan siya ng malawak na kaalaman upang kanya pong ma-share sa bawat isa sa amin na nakikinig, upang ito po ay amin din pong ma-share sa aming pong mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay, at sa mga tao na nakakapakinig ng mga salita mo ng mga bidyong ito. Salamat po Ama sa inyo pong pag-ibig. Salamat po sa patuloy na kaalaman, kaunawaan na binibigay niyo po sa amin, higit po kay Tita Liway, upang ito po ay kanyang maituro sa amin, lalo na po sa pag-aaral na ito about po sa death, kung ano po ang patutunguhan ng tao pag namatay po. Salamat po Ama, at sa inyo po namin itinatagubilin ang pag-aaral na ito. Sa iyo po ang aming papurit pasalamat sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol sa, isisingit natin ito. Although, ito na may parte din ng end times, di ba? Ang kamatayan ay end of time on earth. Kahit hindi end ng life. Because life goes on, no? Ito ay bali parte rin ng ating pag-aaral, no? And then ito isisingit natin kasi ang kasunod na ng inyong pag-aaral ay verse by verse na pagtunghay sa Book of Revelation. So mahabang aral yan, no? At yan ay 22 chapters. So maraming mga malalalim na katotohanan sa Book of Revelation. So mas maganda ito unahin muna natin para pag nag-start tayo ng Book of Revelation, diretso na tayo. Okay. When people die, no? Yan ay laging katanungan ng mga tao. Gusto nilang maalaman ang tungkol sa kamatayan kasi walang nakakaalam talaga kung ano ang nangyayari sa panahon ng kamatayan. Marami sa atin witness ng kamatayan ng mahal sa buhay na maaring kayo ay nandoon noong nag-aagaw buhay ang inyong mahal sa buhay. Mayroon ba sa inyo na nakaranas ng ganyang karanasan? Na nandiyan kayo habang ang inyong mahal sa buhay ay nag-aagaw buhay at hanggang siya ay malagutan ng hininga? Meron sa inyong nakaranas niyan? Ako po, Sir Liway. Anong iyong nakita, Edmond? Bali, ano po siya, nung siya po ay mamatay, parang habol hininga siya, tapos tinitignan niya yung mga katabi niya, pero wala na siyang nasabi. Hanggang nalagutan lang siya ng hininga na wala siyang nasabi sa bawat isa sa amin. Pero naghahabol ng hininga. Ganun lang, wala na siyang masabi. So, ang karaniwang naiisip ng mga tao sa kamatayan ay parang hindi
hindi magandang pakiramdam, no? Sabi ni Edmond, habol hininga. At syempre pagkatapos sabi nga nyo, nalagutan ng hininga. So ayan, kung nasa ospital at nakakabit siya sa mga instruments, kung nagpapump, kung mayroong machine na nakakabit siya na nagpapump ng puso, then bigla tigil, no? And makita mo tumigil ng paghinga, mag-flatline ang brain. So kung yan ay iyong pagpalagay na papracticein na iyong pipigilin ng iyong paghinga, ay di ba masama ang pakiramdam mo, ano? Yan ang iyong iniisip na masamang pakiramdam noon nung namamatay. Kasi ako, pag pinigil ko ang paghinga ko, masamang pakiramdam ko, di ba? So, maraming mga tao ay takot, no, sa kamatayan. Kasi nga, ang iniisip ng tao ay masamang pakiramdam, masama ang mararanasan sa panahon ng kamatayan. Okay? Kasi sabi ko nga, kasi yung kamatayan, siyempre isang beses lang yung mangyari sa buhay. And then wala namang bumalik na nagsabi na ganito ang mararanasan mo pagka ikay namatay. Although mayroong mga yung sabi ay near-death experience, no, na sabi nila ay sila ay napansin na lang nila, bigla sila lumutang, no? And then nakita nila ang kanilang katawan, nakahiga doon sa kama, pakinig nila ang pag-uusap ng mga naroon sa loob ng kwarto na nakapaligid sa kanila. So, ang consciousness niya, ibig sabihin nagdiretso, no? So, and then ito yung mga near-death experience na sila ay nabalik uli at nabubuhay uli. So maraming mga ganyang kaso na maging ang mga doktor ay nagtataka sa mga ganyang nangyayari. Kasi nga nakita nila, lalo na kung ito yung nangyari sa ospital, nakakapit sa mga machines ang pasyente, nag-flatline, which means clinically dead for a few minutes, and then pagkatapos na-revive uli. Tapos sinasabi nila kung ano ang nakita nila at narinig habang sila'y patay physically. Ay gano'n naman nga daw ang nangyari sa loob ng room. So nagtataka ang mga doktor. And actually ito'y patuloy na pinag-aaralan ng mga doktor kung ano itong nagaganap sa near-death experience, no? Ito ay kinatatakutan ng mga tao dahil nga hindi mo alam kung ano ang mararanasan mo sa panahon na dumating na ang kamatayan. At sabi ko nga, kung ang kamatayan na papractice, ay mawawala ang takot, no? Kasi maalaman mo na kung ano ang para yung sabi ko nga, para ikaw ay nag-aaral pagsakay sa bisikleta, diba sa umpisa hindi ka marunong, takot ka, nangangatog ka pagka sasakay ka sa bisikleta dahil hindi ka pa marunong. Pero pag nag-practice ka at natuto ka na, ay ganun lang pala kadali ang sumakay ng bisikleta. So wala ka ng takot magbisikleta, no? Sabi ko nga, kung ang kamatayan ay napapractice ay mawawala ang takot ng tao. Pero ibig kong sabihin, ang kamatayan ay dapat talaga katakutan ng mga di mananampalataya. Okay? Pero sa mga mananampalataya, hindi natin dapat yung katakutan, no? So, pag-aaralan natin kung bakit. Ang kamatayan ay nagsimula sa Garden of Eden, no? Noong magsinungaling, yung kasinungalingan ni Satanas ay kanyang ipahayag sa babae sa Genesis 3 verse 4 na sinabi niyang hindi kayo mamamatay. No? Yan ang kasinungalingan ni Satanas dahil ang sabi ng Panginoon, tiyak na kayo mamamatay. No? And sa halip na maniwala at ang panampalatayanan ni Eva at ni Adan ay ang salita ng Panginoon ay ang pinaniwalaan nila ay ang kasinungalingan ni Satanas.
Yan ang naging simula kung bakit nagkaroon ng kamatayan ang sangkatauhan. Nang sumuway sa Diyos si Adan at si Eva at binali nila ang utos ng Panginoon na huwag kakain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, hindi agad sila namatay physically, no? Kasi nabuhay pa sila ng matagal. Si Adan, mahigit kulang-kulang 1,000 taon na siya ay nabuhay pa, no? Pero ang process of death ay nagsimula na sa kanilang katawan. Alam natin na si Eva at si Adan, nilikha sila na hindi sila nagsimula na baby, di ba? Sa umpisa agad ng buhay nila, sila ay adults, no? And bago pumasok ang kamatayan, ang kasalanan at ang kamatayan, sila ay eternal, no? Ang kanilang structure, body structure, ay hindi nadidecay, hindi nasisira. Yung ginawa ng Panginoon na katawan nila will last forever, no? Pero noong sila'y sumuway sa Panginoon, nagsimula ang decaying process o yung pagkabulok ng katawan. At yan ay minana ng lahat ng mga naging nanggaling kay Adan at kay Eva. So buong humanity, no, ay nagmana niya na sa panahon ng iyong pagsilang, actually ay yan na ang pasimula ng pagkabulok ng iyong katawan, no? It will take time. Pero nagpapasimula na ang decaying process. And then sabi ko nga, when you are born, that's the time when you begin to die, no? So ito ang bunga ng kasalanan ni Adan at ni Eva. At ito'y namana ng lahat ng sangkatauhan. Ang lahat ng mga tao may expiration date. Kung ang mga produkto may expiration date, dapat nang itapon sa sunugan ng basura, expired na. Mayroon din ang tao na expiration date dito sa mundo, no? Dahil alam ng Panginoon na kung kailan tayo mamamatay. Ang Panginoon nagtatakda kung gaano katagal ang buhay ng kaniyang mga anak sa sanglibutan. At lahat tayo ay mayroong nakatakdang panahon ng ating kamatayan. Although, minsan siguro nababago ito. No? Alam natin sa buhay ni Hezekiah, na siya'y mamamatay na dahil sa kanyang sakit, ay nag-request pa siya sa Panginoon ng additional na buhay. Binigyan siya 15 years pa. So, hindi ko sabihin na-adjust, no? O, tapos mayroong mga tala sa New Testament na mayroon naman na pinaiigsi ng Panginoon ng buhay, no? Dahil sa kasalanan. So, yan yung napag-aralan natin, no? Yung nasa sa 1 Corinthians 11 na mga bahagi sa banal na hapunan na hindi nararapat dinidisiplina ng Panginoon. So, yung pagdisiplina ng Panginoon, no, ay kapag umabot na sa kasukdul at hindi talaga makinig, ay pinaiikli na ng Panginoon ang allowed na buhay sa kanya. Sa halip na siya ay makapagbigay ng masamang reputasyon sa pangalan ng Panginoon, makasira sa kanyang kaluwalhatian dito sa lupa, mga mananampalatayang hindi nag-iingat ng kanilang kabanalan, no? Ay sinasabi ng Panginoon na siya, ikaw ay kinang didisiplinahin ng todo-todo. Ano ang disiplina ng todo-todo ng Panginoon? Ay halika na sa langit. Ganun ang kabait ng Panginoon. Ang kanyang kasukdulan ng disiplina, dadalhin ang mananampalataya sa langit. Isipin mo yan. Ang pagkabait ng Panginoon sa mga sumampalataya sa Kanya. Di ba? Ang kasukdulan ng disiplina ng Panginoon sa Kanyang mga anak, dadalhin sa langit. Isipin mo. Pero, alam natin na gusto nating magtagal pa dito sa lupa dahil ng ating mga mahal sa buhay at gusto pa natin na makasama ng matagal ang ating mga mahal
mahal sa buhay, mga kaibigan, patuloy na makapaglingkod sa Panginoon. No? So, kung tayo manatili sa pamumuhay na may kabanalan, no? At sa ating commitment sa Panginoon, at maaaring tayo ay bibigyan ng mahabang buhay ng Panginoon, lalo na kung mabunga. No? Tingnan ninyo yung mga puno. Pagka ang puno namumunga ng maayos, ay di ba lalong nilalagyan ng farmer ng mga pataba, no? At kanyang ginagahukan at dinidilig, no? Kasi maraming bunga. Ay anong ginagawa sa puno na dilig ka na kidilig? Di naman namumunga. Di ba? Pampadami lamang ng basurang dahon sa nanlalagyan, no? Matuyo-tuyo pa ang mga sanga. Anong gagawin ng farmer? Ay puputulin na. Pinuputol. Walang kwenta puno ito, walang bunga. Okay, sige. So, anong nangyayari sa tao kapag namamatay? Ito'y depende kung ano ang nangyayari sa buhay ng tao bago siya mamatay. No? Buksan natin, Hebrews 9:27. Si Edmond muna babasa. Hebrews 9:27. Hebrew 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Mm-hmm. So, ang sabi dito, pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom agad. Ibig sabihin, kung ikaw ay pumasa sa pamantayan ng Diyos, ay ikaw ay sa kanyang piling. Kung hindi pasado, bagsak, ay hindi sa piling ng Diyos. So, alam na natin yan. Dalawa lang ang lugar, piling ng Diyos o hindi sa piling ng Diyos. No? So, pag hindi sa piling ng Diyos, edi sa Hades, sa Sheol, sa impyerno. Okay? So, depende sa buhay o sa nangyayari sa buhay ng tao bago ang kamatayan. Kung anong mangyayari sa kanya pagkatapos ng kamatayan. So, kung naghanda at kinilala ang Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas, ay di maganda ang kalagayan pagkatapos ng kamatayan. So, sabi doon, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, may appointment ang tao. Ito palang kamatayan, appointment, no? Parang appointment sa doktor, o appointment sa lawyer. Ito'y appointment. At ito ang appointment na hindi natin mamimiss. You will not miss this appointment. Tiyak na ikaw ay, whether you like it or not, pupuntahan mo o you will meet this appointment. No? Hindi pwedeng hindi pwedeng Kailangan ka dumating. Hindi mo maiiwasan yung appointment na yan. Kahit hindi ka pa handa, ay pagka appointment mo na ay kaorasan na, hindi pwedeng saka na muna, no? Lahat ng tao ay terminally ill, yan ang sabi, no? Ang ating sakit, no, na terminal, ang pangalan death, yan, kamatayan. Hindi nga lang natin alam kung kailan ito darating. Yan. Ang Diyos ang nakakaalam yan. Sabi ko nga, mayroong mga tao nakaranas niyang near-death experience. Actually, kung kayo punta sa YouTube, i-type nyo near-death experience, marami kayong makikita ng mga nagsasabi na sila ay namatay ng 20 minutes o 15 minutes, sila ay patay, then sila ay napabalik uli. Meron nga 25 minutes pagkatapos sila ay nabuhay uli. No?
sa Biblia, mayroong mga near-death experiences din. Ang isa ay mababasa natin sa Acts 7:55-59. Ito yung panahon, ilang sandali bago mamatay si Esteban. No? Sige, basahin natin si Chato ang babasa. Acts 7:55-59. Acts 7:55. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God. Verse 56. And said, Behold, I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. Verse 57. Then they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and ran upon him with one accord. Verse 58. And cast him out of the city, and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul. Verse 59. And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Okay. So, doon sa verse 55, sabi doon, datapot siya palibhasi puspos ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. No? Siya, ito yung pagbato kay Esteban. Diba? Hanggang sa si Esteban ay mamatay. Alam natin na si Esteban ang isa sa mga unang martir noong magsimula ang matatag ang iglesia, no, sa panahon ng mga apostol. At isa sa witness sa pagpatay kay Esteban ay si Saulo, no? Yan ay si Apostol Pablo. Noon siya ay kaaway pa ng mga mananampalataya. And makita natin dito ang description, ang experience ni Esteban bago siya mamatay, na isinulat dito sa mga gawa. No? Alam natin ang sumulat ng Acts ay si Luke. Ibig sabihin niyan ay nandyan din si Lucas na witness niya ang pagpatay kay Esteban at narinig niya ang mga pagsasalita ni Esteban. Ang iba'y kapahayagan na rin ng Panginoon sa kanya. Ang karaniwang paglalarawan sa Panginoong Hesukristo nung siya'y umakyat sa langit ay siya'y nakaupo, diba? Sa kanan ng Ama, ng Diyos Ama. Nagpapakita ng Panginoon nagpahinga. Ibig sabihin, tapos na ang kanyang gawain ng pagtubos at siya umupo sa kanan ng Ama. Pero nitong si Esteban ay malapit ng mamatay, ang nakikita natin dito, ang Panginoong Jesus tumayo. Diba? Sabi, at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos, yun ang nakita niya, ang Panginoong Jesus nakatayo. So ito nagpapakita na ang Panginoon nandun at handang i-welcome, no? Sa kanyang presensya, sa presensya ng Diyos si Esteban. So makikita natin na ito isang paglalarawan sa kamatayan ng isang mananampalataya ay wini-welcome ng Panginoong Jesus. So nagpapakita din ito na ang mananampalataya kapag namatay, immediately ay napapasapiling ng Panginoong Hesukristo. Hindi pa nga patay si Esteban dito, bukas na ang langit Diba? Hindi pa siya patay, nakabukas na ang langit na kanyang pupuntahan. Kita na niya ang kanyang pupuntahan. So immediately after the death of a believer, he goes to the presence of the Lord Jesus Christ. Ang isa pa na nakaranas din, no, ito siya namatay mismo, no.
siya talagang umalis siya sa kanyang katawan. Of course, si Esteban ay namatay din. Siya ay pumunta sa presensya ng Diyos, no? Sa kaniyang sa tala tungkol sa kanyang karanasan ay nakita natin ang kaniyang naranasan bago siya namatay. Kay Apostol Pablo, sasabihin sa atin anong naranasan niya nung siya'y mamatay na, no? So, tingnan natin. Una muna, ito yung nangyari sa Iconium. Acts 14, 19, and 20. Manny, makakabasa kayo? Okay. Acts 14, 19 to 20. Datapwat nagsirating ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at sa Iconio, at nang mahikayat nila ang mga karamihan ay kanilang pinagbabato si Pablo at kinaladkad nila siya sa labas ng bayan na inaakalang siya'y patay na. Datapwat samantalang ang mga alagad ay nangakatayo sa paligid niya ay nagtindig siya at pumasok sa bayan, at nang kinabukas ay umalis siya nakasama si Bernabe na pa sa Derbe. So ito'y pangyayari sa Iconio, sa Antioquia. Yan ay sa may gawing Syria, no? Sabi dito pinagbabato si Pablo, kinaladkad, no? Sa labas ng bayan. Actually, namatay si Apostol Pablo dyan eh. Dahil may tala siya nitong experience niyang ito sa 2 Corinthians 12, 2 to 4. Nadsel, 2 Corinthians 12, 2 to 4. 2 Corinthians chapter 12, 2 to 4. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, ewan ko. O maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam. Na inagaw hanggang sa 3 langit. 3. At nakilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakaalam. 4. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat sa salitain ng tao. So ito, si Apostol Pablo, namatay siya, no? And then sinabi niya kung anong naranasan niya nung siya'y mamatay. Ang una nating makikita dito, sabi niya, maging sa katawan ay wan ko o maging sa labas ng katawan ay wan ko. Parang hindi niya mapiho kung siya'y nasa kanya pang katawan o wala na siya sa kanyang katawan. So parang ang nakikita ko dito, parang ang pakaramdam niya pareho din, no? Parang diretso lang ang buhay niya. Dahil sa hindi niya mapiho kung siya'y nasa katawan pa o wala na sa katawan. Pero sa katotohanan, siya'y nasa espiritu, no? Bakit? Dahil siya'y inagaw sa paraiso. Siya'y dinala sa paraiso. Itong ibig sabihin ng inagaw ay he was caught up. Ang ibig sabihin ay parang dinagit, no? Napapunta siya bigla. Ibig sabihin, caught up, yan ay mabilis, no? Nagpapakita ng speed. Parang rapture. Oo, ganyan. So, dinala siya sa paraiso, mabilis na siya napa sa paraiso, no? Alam natin ang paraiso ay yan ang langit. So, sinabi rin niya sa 1 Corinthians 15 na ang laman at dugo hindi pwedeng makapasok sa langit, itong laman at dugo. So, ibig sabihin niya, yan ay sa kanyang espiritu, no? Pero ang makikita natin, hindi niya na wala siyang naramdamang kaibahan. Kasi akala niya na nasa katawan pa siya o nasa espiritu pa siya o hindi niya alam ang kaibahan ng siya ay namatay na, no? So ang nakikita ko dito parang wala siyang kaibahan. Ang pag-alis sa katawan ng espiritu ay pareho pa rin ang pakiramdam, no, ng tao.
And then sabi siya dinala nga sa paraiso, nakarinig siya doon ng mga salita na hindi daw nararapat na salitain ng tao, no? Hindi niya inelaborate kung ano ang kanyang nakita sa paraiso, basta sinabi niya nakarating siya doon, no? Ngayon, alam natin, ewan ko kung kayo'y basa niya, no? Actually, ang iba ay sinisini pa, yung mga libro na sinulat ng mga tao na sila daw ay namatay, pumunta daw sila sa langit, tapos binigyan sila ng second chance, no? At sila ay pinabalik sa katawang lupa para mabuhay pa uli. Marami sa mga aklat na yan ay popular, no? At ang iba ay pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Pero marami sa mga sulat yung mga sinasabing sila namatay at sila nabuhay uli, ay ang makikita mo kung tunay mong kung iyong babasahin ay hindi naman biblical ang kanilang mga sinasabi, kundi heretical, no? Ang kanilang mga description, ang kanilang nakita at kanilang ginawa doon ay laban sa sinasabi ng Biblia, no? O wala sa Biblia, na ang iba pa na kanilang focus ay laging sinasabi na dahil sa mabuting gawa, no, kaya ang tao ay nakakarating sa langit. Alam natin na si Satanas ang great deceiver, no? Pwede siya actually mag-create ng mga parang senaryo ng langit, no? Pero sa katotohanan ay panloloko o pandadaya, no? So pwede niya yung iparanas doon sa tao yung itong mga deception, no? Para ipangalat nitong taong ito yung kanyang mga naranasan na hindi naman biblical, no? Ang iba sa mga near-death experiences are demonic in nature, no? So hindi natin dapat ibase ang ating pag-asa tungkol sa langit dito sa mga sinulat itong mga tao na to, no? Ang ibang ang kanilang sinasabi, nung sila'y mamatay ay may sumalubong daw sa kanila na kanilang mga mahal sa buhay na nauna nang namatay, no? Ang kanilang lolo, kanilang pinsang kapatid, ganyan, no? Pero ang ating dapat na pagbasihan ay yung sinasabi ng Biblia, no? Ang salita lamang ng Diyos ang dapat nating standard sa mga ganitong mga kalagayan. Kasi ang iba ng mga nagkukwento ay sinasabi sila daw ay mga believers, sila ay mga mananampalataya. Meron pa nga isa akong napanood, no, na sabi niya siya daw ay namatay, no? And then ang kanyang karanasan, bet daw siya pababa ng pababa, pailalim ang punta niya. Pag pailalim, hindi pa Hades. O di siya nanalangin daw siya sa Panginoon. Bakit Panginoon, ako'y paparito sa ilalim, no? Bago daw siya ay pinataas na. So we cannot rely on those mga yung kanilang mga sinasabi na ganyan. So yan ang sa Biblia, yan ang dalawang nakikita natin na experiences, no, ng mga tao na namatay. Yan. Si Esteban at si Apostol Pablo. So ang makikita nating maliwanag diyan sa experience ni Apostol Pablo, it's like a continuation of life, no? Gaya nga ng sabi ko, itong ating katawang lupa, ito'y bahay lamang ng kaluluwa. Yung tunay na may consciousness, no, yung nakakaramdam, nag-iisip, may memory, no, ay yung kaluluwa na yan ay
hindi nakikita, no? Kapag natingin ka sa salamin, ang nakikita mo ay bahay ng iyong kaluluwa. Hindi mo nakikita ang iyong kaluluwa. Pero lahat ng mga memory, kaisipan, intellect, no, ay iyon ay bahagi ng kaluluwa. So sa panahon ng kamatayan, yung kaluluwa na siyang may buhay, siyang may consciousness ay humihiwalay, kaya walang pagkakaiba sa iyong pakiramdam. Kasi ikaw pa rin yun, yung pa rin yung nakakaramdam at may consciousness ngayon na naririto sa bahay ng katawan, no, ay siyang aalis. So, ibig sabihin, diretso pa rin ang iyong consciousness, diretso pa rin ang memory mo, diretso pa rin ang iyong mga pakiramdam, walang pagbabago. No? So, because death is not the end of life. Death is just separation. No? Hihiwalay lang yung may buhay na ikaw sa bahay mo dito sa lupa. No? Now, ang isa pang tanong tungkol sa kamatayan ay nung nangyayari kapag ang mga bata ang namatay. No? Lahat ng tao ay makasalanan. Kahit mga bata. No? Ang mga baby ay ipinanganganak na makasalanan. Ang lahat ay spiritually dead. No? Yan ang kalikasan ng tao, kahit man baby, kahit nasa sa tiyan pa ng kanyang ina, ay makasalanan na. No? So yan ay binasa natin sa Ephesians 2:1, no? Na diyan sinasabi ni Apostol Pablo na nung tayo, lahat ng tao, ng mga mananampalataya, noon daw hindi pa mananampalataya ay mga patay dahil sa pagsalangsang. Yun ang sinasabi sa Ephesians 2 verse 1. No? So walang exemption. Lahat na makasalanan. Pero ang makikita natin, ang biyaya ng Diyos ay laging higit kaysa kasalanan ng tao. No? Romans 5:20, si Vivian. Romans 5:20. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana, dahil kung saan nanagana ang kasalanan ay nanaganang lubha ang biyaya. So makita natin kung saan daw nananagana ang kasalanan ay doon nananagana ang biyaya. So ibig sabihin ang biyaya ng Diyos ay higit kaysa kasalanan ng tao, ang kalakihan ng biyaya ng Diyos. So sa palagay ko ang mga bata, no, yung maliit na mga baby, kung sila ay mamatay, sila ay nadiretso sa langit. No? Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga bata. No? At ang dugo ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang katuwiran ay binibigay ng Diyos sa mga bata na namatay bago sila dumating sa edad ng accountability o sa edad na sila ay mananagot na sa kanilang kasalanan. No? So ako'y naniniwala na ang mga bata na nasa age of innocence pa ay tinatakluban ng dugo ng Panginoon at ang kanilang pagpasok sa langit ay sigurado. No? Ito yung mga bata na hindi pa nila kaya na manampalataya o makaunawa ng tungkol sa kasalanan at ng tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi naroon pa sila sa age na hindi nila naiintindihan, wala silang pagkaunawa. Wala silang kakayahan na maintindihan itong ganitong mga bagay. No? Ito yung napakaagang edad ng mga bata na nasa age of ng innocence. So yung mga bagong silang, yung mga inabort, no? Yung mga
hindi pa nagkakamalay ng mga sanggol. Pero as early as 2 years old, minsan conscious na yan, di ba? Kaya sabi ko nga ay dapat agad maaga pa tinuturuan ng mga bata. By the age of 5, sabi ng mga dalubhasa ay nakaset na ang behavior patterns ng isang bata. So dapat agahan ng magulang ang pagsupil at paglalagay ng mga prinsipyo na gusto mo na panghawakan ng bata before the age of 5, no? Yung takot sa Panginoon, yung mga mahalagang behavior, karakter na gusto mo na panghawakan ng bata hanggang sa siya'y tumanda, dapat yung ma-establish at ma-set up sa bata before 5 years old. Kaya napakahalaga ng panahon ng pagtuturo. Yung ang ina o ang ama ay naupo kasama ng mga anak at that age at tinuturuan agad ang mga bata, no? So, ayan, karaniwan hindi alam yan ng mga magulang. Kala nila, wala pang malay, hindi pa nakakaintindi. You never know, you don't know. No, ang mga bata, ayan, maaga pa nakakaintindi na, no? Dapat nating unahan ang masamang sistema ng mundong ito sa isip ng ating mga anak. Dapat kayo ang makapangunang ang katotohanan ng mga bagay na eternal, no, tungkol sa Diyos ay agad ay mailagay sa kaisipan ng bata bago umabot sa edad na yan, no? So ito ay mayroong sinabi si David tungkol sa pag-asa para sa mga bata na namatay ng maaga. So alam natin ito, matatagpuan natin sa 2 Samuel 12, 22, and 23. So alam natin ang istorya diyan ay noong si David ay may anak, bunga ng pagkakasala nila ni Bathsheba, ay nung ito ay magkasakit ng baby pa, pagkatapos ay namatay, no? So tingnan natin ang sinabi ni David sa 2 Samuel 12, 22 and 23. Babasa po tita si Ineng. Sige, iya. And he said, while the child was yet alive, I fasted and wept. For I said, who can tell whether God will be gracious to me, that the child may live? But now he is dead, wherefore should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. So ito ay noong ang bata ay may sakit, si David ay nag-fast siya, hindi siya kumakain, hindi siya naliligo, no? Siya ay nahingi sa Panginoon ng awa para ang anak niya ay huwag mamatay. Tapos nung mamatay ang kaniyang anak, ay nagligo na si David at siya ay kumain. Kaya nagtaka ang kaniyang mga servants na sabi, bakit nung ang bata ay may sakit, ikaw ay nag-aayuno, hindi ka nakain, hindi ka nag-aayos ng iyong sarili, ay nung mamatay, dapat saka ka mag-mourn, di ba? Karaniwan ang mga tao nag-mourn kapag ka namatay, no? At pero baliktad sa iyo, bakit saka ka nung mamatay ang bata, parang masaya ka, saka ka naayos ang iyong sarili. Ang sabi niya ay anong magagawa ng aking pag-aayuno, pagmumukmok o pagkalungkot, no? Ngayong patay na ang bata, hindi na may ibalik, no, ng kanyang pag-aayuno ang kanyang anak dahil namatay na. Dahil siya may pag-asa. Anong pag-asa niya? I shall go to him, but he shall not return to me. So ibig sabihin, hindi na babalik ang anak niyang namatay. Pero alam niya, kasi baby, siya ay dumiretso sa piling ng Diyos, so sabi niya, balang araw, siya ay pupunta
sa kinaroroonan ng kanyang anak. So alam natin kung saan pumunta si David, di ba? Siya ay pumunta sa piling ng Diyos. He is the man in God's own heart. Na? So yung baby ay dumiretso sa Panginoon, siya'y mamatay. So ito ang ating basis about the innocent children who died. No? Ang isa pa ay itong pagsangguni sa mga patay, contacting the dead. No? Alam natin na itong anumang pagsangguni sa mga espiritu ay yan ay mahigpit na ipinagbabawal sa Biblia, no? Ang tawag diyan sa pag-contact sa mga namatay ay necromancy. Necromancy or sorcery. Ang isa pang ginagamit sa English ay dealing with familiar spirits. Yan pag-contact sa mga patay. Alam natin ang mga demonyo, pwede silang magkunwari ng mga espiritu ng mga namatay. No? Nagagaya din nila ang mga boses ng mga mahal sa buhay at nagbibigay din sila ng mga impormasyon na yun lamang namatay ang nakakaalam. No? Bakit nila alam? Mga impormasyon na yun. Alam nila eh. Alam nila kung saan itinago ni Lolo ang titulo ng lupa. Dahil sila aali-aligin. No? So alam nila ang mga impormasyon. They know a lot of information about people. Buksan natin Deuteronomy 18:10-12. Si Edmond na. Verse 10, huwag makakasumpong sa iyo ng sino namang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador o manggagaway, o engkantador ng mga ahas o nagpasanggunian sa mga samang espiritu, o mahiko o sumasangguni sa mga patay. 12. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. So, makikita natin diyan, yan ay ang sabi ng Panginoon ay karumaldumal sa kanya, yung necromancy, no? So ito ay ayaw ng Panginoon na ginagawa ng tao. Yan ay yung nasa verse 11, nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o sumasangguni sa mga patay. Necromancer, sumasangguni sa mga patay ay nakikipag-usap sa mga patay. Sa Hebrew, yan ay dawrash ang salita. Ito ay ibig sabihin ay nakikipag-usap, no? O kahit nasamba o nagtatanong, yun ang sabi, seeking and making inquisition, seeking or asking specifically to worship. And then ang patay ay muth, no? Sa Hebrew. Ibig sabihin dito ay yung namatay. So yun ay ito yung pakikipag-usap. So anumang uri ng pakikipag-usap sa patay ay ayaw ng Panginoon, no? Ito rin ay makikita natin sa Leviticus 19:31. Si Chato. Leviticus 19:31. Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them. I am the Lord your God.
tingin nyo ang tawag ng Panginoon, hindi espiritu ng patay, ang ginagamit agad ay masasamang espiritu. Dahil ang mga namatay, hindi na yan nakakabalik. No? Hindi yan, sabi nga, itinakda sa tao, yung binasa natin kanina, namamatay na minsan at pagkatapos ay paghuhukom. So kapag namatay ang tao, diretso na sa kanyang dapat kalagyan. Kung mananampalataya sa piling ng Diyos, kung hindi mananampalataya ay sa Hades, na ang laging description ng Hades sa Biblia ay sa ilalim. No? So ito'y malapit sa core ng mundo, sa gitna ng mundo na kung saan doon mainit. Diba? Diyan ang gagaling ang mga lava. Madilim. So, ayan ang pinupuntahan ng mga di mananampalataya. So, hindi na pwedeng bumalik ang kaluluwa ng namatay. Kahit na ng mananampalataya na pumunta na sa piling ng Panginoon, hindi na yan babalik sa lupa. So itong mga pag sumasangguni sa mga patay, ang mga tao, ang kanilang nakakausap ay masasamang espiritu. Kaya yan na yung tawag sa Biblia ay pagsangguni sa masasamang espiritu. No? So, yung magdasal sa mga namatay na mga heroes of faith, mga Old Testament saints, or even yung mga namatay na apostol, na siya ngayong sinasamba ng mga tao, ang mga kapwa-tao nila sinasamba, mga apostol na si Maria, no? Sila ay mga heroes of faith, pero tao lamang sila, no? Hindi dapat na panalanginan, pagtiwalaan ng kanilang kaligtasan ng mga tao na ito. Pagka nakikipag-usap sa mga namatay, kahit pa mga banal sa Biblia, no, ng mga namatay, ayan ay necromancy. No? So napakaraming tao ang gumagawa ng karumalduman na ito sa harapan ng Panginoon. No? Napakarami ng dumadala, nakikipag-usap sa mga namatay na, ng mga tao din naman. Ang tao na pwede lamang nating kausapin ay ang Panginoong Jesucristo. No? Siya ay 100% na naging tao, 100% Diyos. Siya ay namatay, pero siya ay nabuhay ulit. Kaya ang turo ng Panginoon sa atin, pag tayo'y mananalangin, sinong tatawagin? Ama, Ama namin, Ama natin, ang Diyos Ama ang ating tatawagan. So, ito'y ayaw ng Panginoon. And maraming mga lalo ng mga kabataan na nabubuyo, they are attracted to mysticisms. Nasali sila sa mga games, no, na napaka-dangerous. Halimbawa itong mga yung channeling of spirits through spirit of the glass, yung mga ganyan, no. So akala nila yan ay laro-laro lang, pero yan pinakamabilis na doorway ng mga demonyo para makakontrol sa tao na gumagawa niyan. So pagka namatay na, leave them alone. Ang iba pagka Todos Los Santos, no, napunta doon sa sementeryo. Ano kang ginagawa sa sementeryo? Hindi kasi ako gumawa niyan kaya hindi ko alam. Naglilinis. Naglilinis lang Or po ito. nagpipintura. Okay. Ang iba'y nagdadasal. Nananalangin. Anong sinasabi sa kanilang mga panalangin? May patawarin ng patay. Nahingi ng patawad sa patay. Hindi andaw. Pinapanalangin para mapatransfer sa langit.
Hinihingi na yung patay galing sa langit. So, sino ang kinakausap? Pwede yung Yung puntod. patay. Yung litso. Yung lapida. Hindi ko alam kung anong kanilang mga sinasalita eh. Pagka ang daming napunta doon sa sementeryo eh. Di ba? Parang may pista pagka pista ng Lagi, patay. laging puno. Pagkain May karaoke. lang. May karaoke. Hindi ko alam yan kasi ako'y hindi lumaking Katoliko kaya hindi ako nakaranas ng mga ganiyang mga gawain. So, tinatanong ko sa mga dating Katoliko kung ano baga ang ginagawa nila dati. Nung sila hindi pa mananampalataya pag napunta sila doon sa mga puntod. No? So, yan ay kung kinakausap ay mga santo o si Maria, ay di pakikipag-usap yan sa patay. Kung ang kinakausap naman yung namatay, di ba, minsan kinakausap din yung kanilang mga namatay na nakalibing doon sa puntod, eh di yun ay pagkausap din sa patay. No? So, pareho yan, necromancy. Yan. So, leave the dead alone. No? Maganda naman na may nagtanong sa akin eh, ayos lang po ba na pumunta sa sementeryo pag-araw ng mga patay, no? Ay kahit anong araw pwede kang pumunta, kahit araw-araw magpunta ka doon. At maglinis ng puntod ko para ipakita ang iyong para pagmamahal sa namatay. Pero mas maganda kung kamo ipinakita doon sa iyong mahal sa buhay, ang iyong pagmamahal ng buhay pa. Hindi yung kung kailan na namatay, saka ka magdadala ng bulaklak. Nung buhay, binibigyan mo ng bulaklak. See? So what's the use of giving flowers to the dead? Yung gay makikita pa noon, yung gay maamoy pa noon ng bango ng bulaklak, hindi na. Bigyan mo ng bulaklak habang buhay. Tama. Ay, nung buhay, hindi binibigyan ni isang pagita. Ang hirap pa pumunta. Ang hirap pa pumunta sa cemetery traffic. Pagkatapos nung mamatay, ako, libo-libong pera ang ginasto sa sa bulaklak. Kaya sabi ko, pag ako namatay, balutin na lang niyo sa banig. Tibaon. Wala nang kwenta. Yun yung katawan, wala na ako dyan. So, gawin na ninyo lahat ng gusto ninyong pagpapakita na inyong pagmamahal habang ako'y buhay. No? Lahat na inyong sasabihin magaganda, sabihin rin nyo habang ako'y buhay. Huwag kayong sa kapag namatay, sari-sari ang mga sinasabi. Sa Facebook, diba? Pag may namatay, makikita ko sa Facebook ang mga sinasabi. Ako ko itong mga nung buhay sinabi, hindi yung ay saan masabi mo yun sa Facebook? Meron pa nga, si Sir Leo sinasabi, happy birthday in heaven. hindi mo nga alam kung anong believer or, di ba, lalo na pag alam mo hindi naman, I don't know, hindi believer, tayo kung mag-judge. Kung nakikita na ganyan na kakilala kong mananampalataya, ako'y nagme-message. Sabi ko, mali yata ang iyong pagkaintindi. Diba? So, kung pag namatay na, wala na. Yan ay abo na. Wala na ako dyan. Wala na tayo dyan. Tayo nasa salamat na. No? So, no sense. Sa akin nga walang kwenta maglinisin nitso. Walang kwenta, dala ng bulaklak. Walang kwenta, ay kahit na yan ay matabunan ng mga damo. Yung iyong gugugulin sa paglilinis ng nitso, ipangaral mo na ng Ebanghelyo sa mga buhay pa. Dahil itong mga ito ang nangangailangan ng iyong panahon at ng iyong atensyon, yung mga tao na nabubuhay pa, na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Mayroong isang lalaki na gusto sumunod sa Panginoon. Ngayon, ay sabi niya, hindi pa muna ako susunod sa iyo, Panginoon. Lilibing ko muna ang aking ama. Diba? May nakita ninyo yun?
Matthew 8, mula 18 hanggang 22. Si Manny nang babasa. Matthew 8, verse 18. Nang makita nga ni Jesus ang lubhang maraming tao sa palibot niya, ay pinag-utos niyang tumawid sa kabilang ibayo. At tumapit ang isang iskriba at sa kanya nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora at may mga pugad ang mga ibon sa langit, datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. At ang isa naman ay sa kaniyang mga alagad ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Ito ang sabi ng Panginoon. Hayaan mo patay, maglibing sa patay. Ang ibig sabihin ng Panginoon diyan ay mga patay sa espiritu. Ay siya din maglibing sa mga patay. Ano yung sinasabi dito nitong alagad? Ay hindi muna siya susunod. Aantayan muna niyang mamatay ang kaniyang ama at para mailibing niya at saka siya susunod sa Panginoon. So, ano lang mas mahalaga sa Panginoon ay yung pagsunod sa Kanya. So, pero ang makikita natin dito ay leave the dead alone. No? Ang katotohanan ng buhay, no? Ay hindi, yan ay kung mananampalataya, no? Wala na dyan. At hindi din wag tayong masyadong nakapokus sa mga namatay. Ang fokusin natin ay ang mga buhay. So, ang mga mahal niyo sa buhay, gawa ninyo ng mga kabutihan at ng mga mabubuting bagay habang sila'y buhay. Huwag kapag namatay. Wala nang kwenta, hindi na maririnig. No? So, alam natin yung isang hari ng Israel, yan ang kanyang malaking kasalanan, no, sa Panginoon, na ito si Haring Saul. Alam niya ang utos ng Panginoon na huwag makikipagsanggunian sa mga patay. Ay noong siya ay haharap sa isang pakikipaglaban sa kanilang kaaway, ay sa panahong iyon ay patay na si Samuel. Si Samuel ang kaniyang support noon moral support niya si Samuel. Ang kanyang tanungan na kapag mayroon siyang gustong malaman dahil si Samuel ang sumasangguni sa Diyos at si Samuel ang nagpapahayag kay Saul ng mensahe ng Diyos, ay patay na si Samuel. Ay siya ay nagpunta doon sa Witch of Endor, no? Sa mangkukulam sa Endor. At kanyang ninais na makausap ang espiritu ni Samuel. Itong Witch of Endor, sanay na sanay siya na kapag may kliyente siya na nagnanais na makausap ang kaluluwa ng namatay, ay ang nalabas ay demonyo. Alam niya yun, demonyo ang nakikipag-usap doon sa kanyang kliyente. Ay noong ito'y mangyari na si Saul ang pumunta doon, ang lumabas nga ay si Samuel. Kaya ako inyong babasahin, sobrang takot noong witch. Dahil si Samuel talaga ang nagpakita. Yan, sinugo ng Panginoon. Sinabi kay Saul, ano itong yung ginagawang kabalbalan na ito? Bukas, mapaparito ka sa aking kinaroroonan. Kaya saan si Samuel ang panahon yun? Nasa bosom ni Abraham. So, katabi ang Hades. So hindi natin alam. Siguro, kung si Saul, maraming kabalbalang ginawa sa harapan ng Panginoon. Ewan kung saan siya dinala ng Panginoon. Siya bagay sa Hades o sa bosom ni Abraham. Pero noon, sa panahong yun, ay magkatabi lamang yun, di ba? Hindi pa bukas ang langit sa panahon ng Old Testament. So, mababasa ninyo yan sa 1 Samuel 28, verses 7, then 18 to 19,
hanggang 31, 4 to 10. So yan, alam natin, yan ang katapusan ng buhay ni Saul. Kinabukasan, kaya ng sabi ni Samuel, ay siya ay namatay sa laban. So yan ang parusa sa kanya ng Panginoon. Okay, when believers die. So gaya na nga na ating pinag-uusapan kanina, may takot sa kamatayan. Hindi lahat ng mga Kristiyano ay humaharap sa kamatayan na may kapayapaan at mapanatag ang kalooban, no? Mayroong sa kalooban ng tao, kahit ng mananampalataya, mayroon pa rin takot, no? Sa isang bagay na hindi natin nalalaman. There is fear to the past unknown. Dahil hindi natin alam talaga ang kamatayan. No? Hindi natin naiintindihan kung ano baga ang nangyayari kapag ikaw ay dumaan na diyan sa panahon na ikaw ay dadaan sa kamatayan papunta sa walang hanggan. No? Para bagang ang kamatayan ay kurtina, no? Kurtina between your life here on earth at saka yung eternity. No? So para siyang curtain. No? Pero alam natin na yung kabila ng kurtina, ang kabila ng kamatayan ay continuation ng iyong existence. No? Nagpapatuloy pa rin yung buhay. Mayroong mga katotohanan na inihayag sa kasulatan na magbibigay sa atin ng kaisipan, no? Kung ano nangyayari kapag ang tao ay namamatay, kung anong mangyayari kapag ang mananampalataya ay mamamatay, namatay na o mamamatay. Pero malaking bahagi ay still a mystery, no? Kung ano talaga ang nangyayari kapag ikaw ay nalipat na, no? Mula sa mundong ito patungo sa presensya ng Panginoon. Sa panahon ng takot, no? Dapat nating maunawaan ang ilang mga bagay na makakatulong sa atin. Dahil lahat tayo, haharap tayo dyan diba, sa kamatayan. So, maganda maintindihan natin ang mga sinasabi ng kasulatan na makakatulong sa bawat isa sa atin sa pagharap sa kamatayan. Hindi abnormal na ikaw ay matakot. It's just natural. It's normal to fear. Ang mga mananampalataya, ang tingin sa kamatayan ay kaaway. No? Kaya iniiwasan, tinatakbuhan. No? Kasi ang tingin, kahit mananampalataya na, ang tingin sa kamatayan ay kaaway. Para bagang ito ay nakakatakot, no? Dahil kaaway. Pero kung titingnan natin, ito para sa mga mananampalataya lang, ang ating pamagat, when believers die. So itong ating pinag-uusapan ay exclusively para sa mga mananampalataya, no? Hindi sa mga di mananampalataya. Ito'y para dun sa mga tao na may citizenship ng langit. Okay? Para dun sa mga anak ng Diyos, mga tinubos ng Panginoong Hesukristo. Yung tunay na nanampalataya sa Panginoon, no? Hindi nanampalataya sa nguso, kundi talagang may katotohanan ang pananampalataya sa Panginoon. It should be clear, no? So, ito ang mga mananampalataya, dapat tingnan ang kamatayan in a different point of view. Hindi kaaway ang kamatayan ng mananampalataya. Okay? Sa mananampalataya, sa mga mananampalataya, ang kamatayan actually is a friend. Kaibigan ng mananampalataya ang kamatayan, no? Kung tayo ay tayo ngayon nandito tayo sa mundo,
Okay, so kung ang kamatayan ay may kurtina between the physical world and eternity, no? Nandito tayo. So tinitingnan natin ang kamatayan in the point of view na ikaw ay nandito sa mundo, no? Pero kung ikaw ay pupunta doon sa kabila, di ba? Sa kabila ng curtain, no? In eternity, kung ang point of view mo ay from eternity, no? Ay unawaan mo na ang kamatayan ang paraan ng Diyos para ikaw ay dalhin sa kanyang presensya. Diba? Death is God's means by which He brings us into His presence. No? So, yan ang paraan ng Diyos, no? Para ikaw ay madala na sa iyong tunay na tahanan. Nang si Adan at si Eva ay magkasala, pinaalis sila sa Garden of Eden, no? Naglagay ang Diyos ng mga cherub, mga chief angels doon sa Garden of Eden. At mayroon pang nagniningas na espada para bantayan ang daan papunta sa Tree of Life, no? Ayaw ng Diyos na si Adan at si Eva ay makalapit sa puno ng buhay, no? Habang sila ay nasa kanilang kalagayan na makasalanan. Dahil kapag sila'y kumain ng bunga ng puno ng buhay at nandun sila sa kanilang kalagayan na makasalanan, ay di sila hindi na mamamatay. Magpapatuloy silang makasalanan forever. And that's a terrible existence. Yun ang dahilan kaya ang parusa ng Panginoon ay kamatayan. Para makaalis, no? Ang mga pinili niya, bago pa itinatag ang sanglibutan, makakaalis mo doon sa kalagayan na makasalanan. So death is a way, yan ang paraan ng Diyos para maalis tayo, no? Dito sa kalagayan na hiwalay sa kaniyang dimension, sa kaniyang kinaroroonan, at madala tayo sa kaniyang presensya. Tanggapin natin na ang takot ay bahagi ng human existence, no? Pero dapat din tayo yung manghawak sa mga pangako ng Panginoong Hesukristo. Tingnan natin ang pangako ng Panginoong Hesukristo. John 14:1-3. Sinadsel na? John 14:1. Tahanan ang iyong puso. Palataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3. At kung ako'y pumaroon at kayo may ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Okay? Ito ang gusto ng Panginoon na mangyari sa mga mananampalataya, di ba? Yan ang gusto niya na kung saan siya naroon, ay doon tayo mapapapunta. Ay nasang ang Panginoon, ibig ko sabihin, nandito siya, kasama natin siya dahil sa kanyang espiritu. Pero bodily, ang ating Panginoon nandoon sa kanyang kaharian, sa labas ng ating dimension, sa labas ng mundong ito. Diba? So doon niya tayo gustong kasama. Habang naririto, alam niya na kailangan natin ang kanyang tulong. Kaya pinadala niya ang kanyang espiritu nakasama natin palagi. No? Pero ang talagang kanyang layunin ay tayo makasama niya doon sa kanyang kinaroroonan. Kaya siya ay, sabi niya, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Naghahanda siya ng ating matitirahan doon. Diba? So,
yan ang pangako ng Panginoon. Kung saan siya naroon, may makakasama niya tayo. And then, ako'y naniniwala na ang Diyos ay nagbibigay ng tinatawag na dying grace. No? Kapag dumating na ang panahon, tayo'y dadaan na dyan sa kortina ng kamatayan, bigyan niya tayo ng biyaya para maharap ito. No? Sa panahon na kailangan natin. Ang isa pa na kinatatakutan ng mga tao, sa pagharap sa kamatayan, akala nila ay sila'y mag-isa. Dahil halimbawa, si Edmond, halimbawa ako'y mamamatay, isasamahan mo ako. Tatalo na sa ukay. Sasama ako. Pag tinulak kay Kuan, nagagalit ano. Iwan, nagalit eh. So yun ang kinatatakutan ng marami. Solo haharapin ang kamatayan, no? Dahil sa pagharap sa kamatayan, kahit nakapalibot ang mga kamag-anak mo sa iyo, ang iyong pamilya sa iyo, ay pwede bang sabihin mo, samahan niyo ako? Ewan ko kung may sasama. Diba? Walang patrino doon, walang patrino. So, akala nila mag-isa. No? Ay, hindi totoo yan. No? Hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi ka mag-iisa. Ang mananampalataya ay hindi mag-iisa sa pagdaan niya doon sa kortina ng kamatayan papunta sa walang hanggan. No? Una, basahin natin muna ang talata sa Joshua 1:9. Ang nagsasalita dito ang Diyos Ama, ha? Joshua 1:9. Ako na po. Joshua 1:9. Hindi ba kita inuutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Okay. So, sabi diyan ng Panginoon kay Josue, di ba? Ang Diyos, ang Panginoon mong Diyos, no? Ito yung God the Father, ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. O, pero sabi ng Diyos, saan man eh. O, saan man. So, ibig sabihin yan, hindi lang dito sa lupa, pati hanggang doon sa eternity, no? Ay kasama ng Diyos. So, ang sunod nating babasahin ay yung Hebrews 13:5. Sino nang sunod na babasa? Si Ining po. Okay. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So, I will never leave thee, nor forsake thee. Yan ay kinuha sa Joshua 1:5. Yan ay quote. No? Ibig sabihin, ng sumulat ng Hebrews, sa palagay ko si Apostol Pablo rin yun, pero hindi sigurado kung sinong sumulat ng Hebrews. Kinuha yan sa Joshua 1:5 at saka sa Deuteronomy 31:6. So ito'y ang Diyos Ama ang nagsasalita na hindi niya iiwan, ni pababayaan naman. So sa panahon pala na tayo'y dadaan na dyan sa kortina ng kamatayan, ay kasama natin ang Diyos Ama. Dahil hindi tayo iiwanan eh. Kasama saan man pumunta, pati nandiyan ang Diyos Ama. O, ito naman, Matthew 28:20. Sabihin niyo sa akin kung sinong kasama dyan. Si Edmond na ulit. Matthew 28:20. Amen, na itinuro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sino bang nagsasalita dito? Si Jesus. Jesus. Sino ang sinasabihan? Mga alagad. So, sino ang kasama ng namatay na mananampalataya? Ng mamamatay na mananampalataya?
Si Jesus Christ po ang kasama natin. Ayun. Okay? Maliwanag baga. Ang nagsasalita ay si Yesu Kristo. Ang sinasabihan ay ang mga alagad. So, representation sila ng lahat ng mga mananampalataya. Ano ang sabi ng Panginoon sa mga alagad? Ako'y suma sa inyong palagi. Yun ang sabi ng Panginoon, ako'y kasama ninyo palagi. Ano ga ibig sabihin ng palagi? Lagi. Ang ibig sabihin ay hindi, walang panahon na hindi siya kasama. Ang ibig sabihin nito, ang kasama lagi ng mananampalataya ay ang Panginoong Jesucristo. Pag sinabing palagi, walang pagkakataon sa buhay ng mananampalataya na hindi kasama si Kristo. So hanggang sa pagharap sa kamatayan, kasama pa ba ng mananampalataya si Kristo? Oho. So, ang kasama natin na pala ay ang Diyos Ama sa pagharap sa kamatayan at sa pagdaan, no, diyan sa process of death. And then, kasama din ang Panginoong Jesucristo. Isa pa, John 14:16. Sino naman kasama dito? John 14:16 and 17. Si Chato na. So, verse 16. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Verse 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. So, sinong kasama diyan ng mananampalataya? Banal na Espiritu po. Okay. The Holy Spirit. Dahil sabi dito, ay bibigyan ng mga aliw. Alam natin, yung mga aaliw ay ang banal na Espiritu. So, ito yung banal na Espiritu. Ang sabi, upang siya'y sumainyo magpakailanman eh. Oh, diba? Magpakailanman. Then, mayroon, alam natin, ang banal na Espiritu ay nananahan sa mananampalataya. Saan ka nakatira ang Espiritu, ang banal na Espiritu? Dito sa physical na katawan, sa palagay ninyo, nakatira ang banal na Espiritu? Sa puso ng mananampalataya. Diba ang tinitirahan ng banal na Espiritu yung kaluluwa ng mananampalataya, no? So, kapag umalis yung kaluluwa ng mananampalataya sa katawang lupa, napapasa ng banal na Espiritu. Naiiwanan, Hindi. kasama. Kasama. See? So, makikita natin, kadami palang kasama ng mananampalataya kapag siya ay nandoon na sa puntos ng kaniyang buhay na dadaan na dito sa kurtina ng kamatayan papuntang eternity. Hindi pala nag-iisa ang mananampalataya. Sinong kasama? Ang Trinity, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pagkadami ng kasama. Okay? Di ka na kailangan maghanap ng kasama. Manghila ng kasama. Marami ka ng kasama. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya. So, ang Diyos ay hindi lamang dito sa lupa o dito sa mundo kasama ng mananampalataya, kundi doon din sa kabila ng kamatayan. All the way through, from this world to eternity, doon sa kabila ay kasama ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesus, at saka ang mananampalataya. And then, Jesus bodily will meet us on the other side. Kakatagpuin tayo ng Panginoon sa kabila ng kurtina ng kamatayan. Siya ay kasama na natin dito sa kabila sa mundo at kasama siya sa pagdaan natin sa kamatayan hanggang doon sa kabila. Basahin natin Romans 8:38 to 39. Sila ilang mo na raw. Okay, sige. Romans 8:38 and 39.
Romans 8:38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan. Verse 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang ibang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay. So sabi diyan, no, kahit kamatayan, hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi makakapaghiwalay sa atin, sa ating Diyos at sa Panginoon Hesus Kristo kahit kamatayan. Hindi natin, medyo mahirap ma-imagine ang eternity. Kasi hindi pa tayo nakakarating doon sa abode ng Panginoon. So, we cannot imagine how it will be there. No? Dahil labas yan ng ating experience, saka lang natin yan mararanasan kapag tayo ay umalis na dito sa physical world. No? Pero may sinabi si Pablo sa mga mananampalataya na itong kamatayan ay pag-aari ng mananampalataya. Ang may-ari daw sa kamatayan ay ang mananampalataya. Tingnan niyo. 1 Corinthians 3:21-22. 1 Corinthians 3:21-22. Kaya't huwag ipagmamapuri ninuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cephas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. Paliwanag dyan, di ka? Ang kamatayan daw atin. Tayong may-ari ng kamatayan, no? Di ba? So, hindi mo dapat katakutan. No? Yan ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sa tamang panahon, yan ay pag-aari natin. No? Ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon. O pinagkaloob na ng Panginoon dahil pag-aari na natin. Pero siyempre nakatakda ang panahon na gagamitin natin yan, no? Pero nasa ayan pag-aari na natin. Gagamitin natin yan sa panahon na tayo uuwi na sa Panginoon. No? So dito ipine-present ni Paul, ni Apostol Pablo, na ang kamatayan ay regalo. No? It's a gift. Ito ang paraan ng Diyos upang dalhin ang kanyang mga anak sa kanyang sarili. Hindi natin na uunawaan ang kamatayan, no? Pero salamat sa Diyos, alam natin kung ano ang nasa kabila ng kamatayan. No? Alam natin na lalong dakila at napakagandang buhay ang patutunguhan o yung magiging pagpapatuloy ng ating buhay doon sa walang hanggan ng mga mananampalataya, ng mga sumampalataya sa Panginoon. So, buhay natin, no, ay sa paganda ng mga mananampalataya. Pinagaganda ng Panginoon dito sa lupa. Simula nang tayo ay makakilala sa Panginoon, nagsimula na ang pagganda ng buhay ng mananampalataya. Pero ito pala ay lalo pang paganda, no? Sa kabila ng kamatayan. Dahil kasama na ng Diyos doon sa kanyang kinalalagyan na kung saan ay yun na ang kasukdulan ng perfectness, no? Lahat ay perfect. Walang bahid, walang masama, walang anumang kasamaan na bahagi ang kinaroroon ng Panginoon. Yan ay lahat ay perfect. No? And
sa susunod nating mga pag-aaral, makikita natin ang mga mararanasan ng mga mananampalataya doon sa kabilang buhay pagkatapos ng kamatayan. No? So, dito muna tayo magwakas. Naroon tayo sa page 4. Itutuloy natin sa sunod nating pag-aaral. May tanong kayo? Ako. Sige, Nadsel. Kasi yung aking tanong, kasi yung binanggit kasi kanina yung pagtawag ni Saulo kay kay Samuel. Tapos si Samuel ay kumbaga nagpakita talaga nung si tinawag ng witch. Baka akalain ng mga tao kasi na nakakabalik pa yung patay. Paano naman yung sitwasyon ng iba na sinasabing hindi na daw bumabalik ang mati. Kaya ang ating sabi sa Bible kapag namatay ay judgment na. Pero sa ating pananampalataya na kanamulatan, ang akala talaga nila yung mga patay nagpapakita. Kapag halimbawa ay nagmumulto o kaya ay nagpapakita doon sa mga mahal sa buhay, ano ating masasabi doon? Okay, that's a good question, no? Una muna, sa panahong iyon, gaya ng sabi ko, sarado pa ang langit. So, wala pa sa langit si Samuel. Diba? Nandun siya sa bosom ni Abraham. Nasa katabi ng Hades. Isa pa, pag gusto ng Panginoon na suguin ang espiritu ng namatay, no? Para magdala ng mensahe ng judgment niya o ng kanyang punishment, ay kaya ng Diyos na gawin yun. No? Pero iyo'y minsan lamang na nangyari. No? At yan ay for a specific reason na ayon sa sinugo siya ng Panginoon, si Samuel. No? So, hindi yan evil spirit. Hindi evil spirit ang dumating. Mismong si Samuel nga ang dumating, kaya natakot yung witch. Diba? So, yan ay allowed ng Diyos. No? Pero, yun lamang ang kaso. No? At hindi na uli yan naulit. Nasa Old Testament yan. Sa New Testament, walang kalagayan na ganyan. Si Apostol Pablo na nagbigay sa atin ng kaunting impormasyon, no, tungkol sa nangyayari pagkatapos ng kamatayan at siya ay namatay at siya ay bumalik uli, pero ibig sabihin yun, nagdiretso siyang mabuhay. No? Hindi yung siya ay namatay na bumalik ang kanyang kaluluwa. Kundi siya ay namatay pero siya ay nabuhay uli. No? So, yan ay hindi na ulit pa ang pangyayaring isang beses lamang yan dahil for a special reason. No? Sa New Testament, walang anumang sinabi na ulit-uli yung ganyang kalagayan. So hanggang sa kasalukuyan, it's only a one time lamang na pangyayari. No? So lalo na ngayon na bukas na ang langit, lahat ng sumampalataya sa Panginoon ay diretso sa presensya ng Diyos. Lahat ng hindi nanampalataya sa Panginoon diretso sa Hades. No? So wala na, hindi maulit yung nangyari kay Samuel, kay Saul. Okay? At saka wag na ring hangarin, no, ng sino mang tao na magtawag ng kaluluwa ng namatay ay may magpapakita sa iyo pag ikay nagtawag, demonyo. Ayun. Sige.
Magandang tanong ni Nadsel. Di ba yung sinabi rin doon sa yung mayaman at saka si Lazaro namatay? Di ba sinabi, pinababalik ni na mayaman si Lazaro para suguin sa kanyang mga kapatid? Di ba sabi hindi na makakabalik? Yun. Sinabi ay nandiyan na ang si Moises at ang mga propeta. Ang ibig sabihin ni Abraham ay ang mensahe ng Diyos, salita ng Diyos ay ibinigay na through Moses at sa mga prophet. So ibig sabihin niya yung Biblia. Nandiyan na ang Biblia. So yan ang dapat nabasihan ng lahat ng mga katotohanan at dapat na siyang puntahan ng mga tao para sa mga kasagutan sa kanilang tanong at para sila ay maalaman nila ang pag-asa kung paano sila ay hindi mapapapunta sa Hades, no? So yun ang pagsasabi ni Abraham. Hindi kailangan ang mga na bumalik ang patay, no? Isa pa, ang dahilan din naman ng pagkausap ng mga tao sa mga patay ay hindi naman biblical eh. Kaya gusto nilang mausap ang namatay. Mayroong itatanong sa mo tinago yung yaman. Very selfish. Hindi naman biblical ang mga dahilan kaya gustong kausapin ang namatay. Ang iba dahil minsan gustong magdrama dahil meron daw minsan di pagkakaunawaan, gustong makipag-ayos, no? Hindi nakipag-ayos ng buhay o di gusto makipag-ayos ay sa demonyo, no? Makikipag-ayos. Di ba? Ganyan ang mga dahilan ng mga tao. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. And pag-aralan natin next meeting ano ang nakahanda sa mga mananampalataya sa kabila ng tabing ng kamatayan at iba pang mga pagtuturo sa Biblia tungkol sa kamatayan ng mga mananampalataya. And then later on, ang pag-aaralan din natin ay when unbelievers die, no? So yan ang nakakalungkot na bahagi ng ating lesson. Okay, kung wala na kayong tanong, tayo ay magwakas na sa panalangin, no? Manny, pwede ikaw magwakas sa panalangin. Okay. Si Angel, pakipanalangin. Nasa bulo si Angel. Saan ka ang trabaho ni Angel Bibian? Epel. EEI po. Sa AI. Opo. Okay. Sige tayo manalangin. Aming Ama, Diyos na dakila, salamat po sa gabing ito. Muli po salamat ng marami sa karunungan na ibinigay niyo sa bawat isa. Salamat po sa kalusugan, kalakasan na lagi namin nagagamit sa bawat sandali. Salamat po Panginoon sa inyong kabutihan at sa inyong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat po ng marami sa mga katuruan na aming naunawaan na ginamit niyo po Panginoon, si Ate Liway, para i-share sa amin ang mga katuruan mula sa iyong mga salita. Salamat po sa buhay niya at dalangin po namin ang kalusugan, kalakasan, pagpapala at proteksyon. Igawad niyo po sa kanya at sa buong sambayan. At sa ganun ay patuloy pa na magturo siya sa mga interesadong matuto para nang sa ganun ay may pahayag din namin sa iba ng mga katuruan mula sa iyong mga salita. Salamat po sa gabing ito. Sa bawat mga kapatiran, bagamat kami iba-iba ang aming pinalalagyan, hiwa-hiwalay, pero nagkakaisa po Panginoon ang aming puso at isipan para mag-aral ng iyong banal na salita. Salamat po sa mga katotohanan na aming napag-aralan ngayon at ito po ay aming magamit sa aming buhay espiritual nang sa ganon ay lalo pa namin kayo makilala ng lubusan, tumatag ang aming pananampalataya, tumibay, at kami patuloy namang gagawa at maglilingkod sa inyo hanggang makita namin kayo ng mukhaan. Dalangin po namin na kayo patuloy na sumama sa amin, magbigay ng proteksyon sa anumang kasakitan, virus, sakuna, aksidente at gawa ng masasama. At ang inyong pagpapala, ang inyong biyaya, ang inyong pagkalinga, siya namin mararanasan sa bawat sandali. Palain niyo po ang bawat kapatiran, ang bawat mga pamilya namin. Kaya nga po Panginoon, magbigkis ng inyong kapangyarihan at patatagin ang aming pananampalataya sa inyo.
Sa inyo namin po, Ama, pinagkakatiwala ang gabing ito at patuloy kayong sumama at pangunahin niyo po kami sa bawat araw ng aming buhay na nilalakad sa inyo, na masumpungan niyo kami na nagtatapat, na nagtitiwala at sumasampalataya sa inyo bilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming Diyos, salamat po sa lahat-lahat. Sa inyo namin po pinagkakatiwala ang lahat-lahat at mahal po namin kayo at pinapupurihan namin kayo sa lahat ng ginagawa niyo sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, sige. Bye-bye na sa inyo. Bye-bye. Salamat God po. bless sa lahat. Salamat ho. Thank you po.